Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kabukiran, nakatira si Lolo Gabino. Isang magsasaka, kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang masaganang ani. Sa likod ng kanyang bahay ay may malawak na palayan na tila umaabot hanggang sa dulo ng langit. Ngunit sa gitna ng palayang ito, nakatayo ang isang kakaibang scarecrow na nagdadala ng kilabot sa sino mang makakita rito. Hindi tulad ng karaniwang scarecrow na gawa sa dayami at may simpleng mukha. Ang scarecrow ni Lolo Gabino ay mayroong makukulay ngunit luma ng damit. Isang sombrerong butas-butas at isang mukha na parang totoo. May mga tila nakatingin saan ka man pumwesto, ilong na hugis matulis at bibig na parang nakangiti sa isang nakakalokong paraan. Ang kakaibang itsura nito ang dahilan kung bakit maraming tao sa baryo ang iniiwasan ang palayan ni Lolo Gabino, lalo na tuwing gabi. Sinasabing ang scarecrow ay matagal nang minana ni Lolo Gabino mula sa kanyang ama. Ito raw ay inukit mula sa kahoy ng isang matandang puno sa kakahuyan. Ayon sa alamat, ang puno ay sinasabing tirahan ng mga engkanto at nilalang ng kadiliman. Kaya naman, nang gawing itong scarecrow, sinasabing napasok ito ng kakaibang espiritu na nagbibigay bantay sa sino mang lumapit sa palayan ni Lolo Gabino. Naging usap-usapan din na sa tuwing maglalagay si Lolo Gabino ng bagong scarecrow, laging may nawawala sa baryo. Isang hayop, minsan ay tao pa. Ngunit hindi ito pinapansin ng mga tao dahil kilala si Lolo Gabino bilang mabait at matulungin. Isang araw, dumating sa baryo si Mang Kiko, isang albularyo na nagmula sa kalapit na bayan. Agad nitong napansin ang scarecrow ni Lolo Gabino at tila kinilabutan siya. "Gabino, may kakaiba sa scarecrow mo," sabi nito. "Hindi ito basta-bastang bantay ng palayan. May masamang espiritu na nagkukubli dyan. Iwasan mong magtiwala ng lubos sa bagay na yan." Ngunit tinawanan lamang ito ni Lolo Gabino. "Matagal na itong kasama ng pamilya namin, Kiko. Dahil sa scarecrow na ito, walang sino man ang nagnakaw ng ani namin. Huwag mong pag-isipan ng masama ang isang bagay na tumutulong sa amin." Habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon ng mga kakaibang insidente sa baryo. Isang magsasaka ang nawala matapos maglakad malapit sa palayan ni Lolo Gabino. Isang binata naman na nagsabi na habang pauwi mula sa inuman, nakita niyang gumalaw ang scarecrow sa gitna ng gabi. Parang lumingin ito sa kanya at ngumiti. Bukod dito, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga tao
ng mga kaluskos mula sa palayan. Ang iba'y nagsasabing may mga anino sila nakikita na parang gumagalaw sa paligid ng scarecrow. Hindi nagtagal, napagpasyahan ng mga magpipinsang sina Tomas, Lito at Ben na alamin ang totoo. Sila ang mga apo ni Lolo Gabino at madalas tumulong sa kanya sa pagtatanim. Nang marinig nila ang mga kwento tungkol sa scarecrow, nagpasya sila magbantay sa palayan isang gabi. Bago maghating gabi, nagtago sila sa isang kubo malapit sa palayan at binantayan ang scarecrow. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliklik. Habang tinitignan nila ang scarecrow mula sa malayo, napansin nilang tila gumagalaw ang sombrero nito. Hindi kaya nililipad lang ng hangin? Tanong ni Lito. Ngunit napansin nilang walang hangin sa paligid. Biglang tumayo si Tomas, hawak ang kanyang itak. Alamin natin kung anong meron dyan. Habang papalapit sila sa scarecrow, biglang bumigat ang hangin. Ang dating malamig na gabi ay biglang nagkaroon ng kakaibang init. Nang makalapit sila sa scarecrow, napansin nila na ang mga mata nito ay parang buhay, kumukurap-kurap at nakatingin sa kanila. Luma na ang scarecrow na ito, baka nalalabuan lang tayo, sabi ni Ben. Ngunit nang abutin niya ang sombrero ng scarecrow, biglang gumalaw ang mga kamay nito at hinawakan ang braso niya. Napasigaw si Ben sa takot. Ang buong scarecrow ay biglang nabuhay. Ang mga kahoy na kamay nito ay naging parang laman at ang bibig nito ay bumuka. Nagpapakita ng malalaking ngipin. Sino ang naglakas loob na gambalain ako? Sabi nito sa isang mababang nakakatakot na boses. Sa sobrang takot, tumakbo ang magpipinsang pabalik ng bahay ni Lolo Gabino. Lolo, ang scarecrow mo, nabuhay ito, sigaw nila. Agad namang nagising si Lolo Gabino, ngunit hindi siya nagulat. Hindi ko kayo sinabihan dahil ayokong matakot kayo, sabi niya. Ang scarecrow na yon ay hindi basta-basta. Isa itong bantay na binigay sa amin ng engkanto ng kakahuyan. Ngunit tila nagagalit ito kapag masyadong maraming tao ang lumalapit sa palayan. Sinubukan ni Mang Kiko na tulungan si Lolo Gabino sa pamamagitan ng pagbabasbas at pag-aalay ng dasal sa scarecrow. Ngunit sinabi niya, ang sumpa nito ay malalim. Kailangang ibalik ang scarecrow sa kakahuyan kung saan ito nanggaling. Kinabukasan, sama-sama nilang kinuha ang scarecrow at dinala ito pabalik sa kakahuyan. Doon inilagay nila ito sa ilalim ng isang malaking puno at nagdasal upang payapain ang espiritu na nasa loob nito. Simula noon, wala nang nangyaring kababalaghan sa baryo. Ngunit tuwing napapadaan ang mga tao malapit sa kakahuyan, nararamdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapaalala ng espiritu na scarecrow ay nananatili roon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento.
Salamat po.